sa gitna ng kalumbayan ay isang pribileyo na kasama natin ang kaaliwan ng salita ng Diyos. Ito ang sandigan ng ating mga kalooban at kaisipan, kaya nais nating pasalamatan ang Diyos sa malayang pagkakataon na ang kanyang salita ay patuloy na maipapahayag maging sa gitna ng ganitong tagpo. At hindi naman tayo nagkakamali kasi mismo ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin ng katulad na kaisipan. Sinabi yan ng manunulat sa Ecclesiastes na it is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. For this is the end of all mankind, and the living will lay it to heart. So, sabi ng manunulat na sa mga tagpong ganito sa buhay natin, hindi tayo mangingini na pag-usapan ang kamatayan. Kasi ito ang tagpo na hindi natin maitatagwa na ang kamatayan ay isang realidad na pumapasok sa ating karanasan. At mas mainam sapagkat sabi, sa tuwing mayroong ganitong pangyayari, ang ating mga puso ay nahahanda na mag-isip at maging matimo sa isang realidad na sa ating harapan. At hindi katulad ng pumupunta sa piestahan o sa feasting, sabi ng salita ng Diyos, na ang kagalakan ay kahit anong kanyang lumbay, may problema siya. Pag nagpunta siya sa feast ay kahit sandali ay nakakalimutan niya yung mga malulungkot na bagay. Sa kabilang banda, ang pumupunta naman sa ganitong tagpo ay napapalaalahanan na mas malalalim na bagay na dapat niyang isipin sa kanyang buhay. At yun, kaagad ay tinitingnan natin isang pagpapala. Totoo ang sinasabi, it's better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. Because in this context, we can rightfully speak about death, isang usapin na ayaw natin pag-usapan, isang usapin na on ordinary setting, hindi natin pag-uusapan. At lalo na kung hindi natin kilala ang ating Panginoon, ito ay isang paksa na kinakatakutan natin. At sabi rin mismo ng salita ng Diyos, ito ay mapang-alipin. Ang takot sa kamatayan ay nang-aalipin sa atin. Kaya titingnan natin kung paano naman magsisilbi ang salita ng Diyos sa pagpapaliwanag niya ng katuturan ng kamatayan para sa mga taong naniniwala sa Diyos at naniniwala sa mga sinabi ng Diyos sa Biblia. Dahil ang kamatayan ay mga kaisipan o ang kamatayan ay kaisipan na hindi naiiba sa salita ng Diyos. At dapat tayong magpuri sapagkat hindi tayo pinabayaan ng Diyos na mamuhay tayo sa pag-aakala o sa English yung tinatawag na speculation. No? Ang maraming tao ngayon, maging sa gitna ng kalakalan, yung tinatawag nating business, they live through speculation. Kaya pag may narinig na balitang pangit, bumabagsak ang presyo ng stock market. Naapektuhan ang buhay nila. Pero yun ay speculation na walang katiyakan at talagang nagde-determine, no? It determines their lives sa kanilang pagharap sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hindi tayo pinayagan ng Panginoon na mag-speculate about the future. Binigyan niya tayo ng kaalaman, ng knowledge, binigyan niya tayo ng faith, ng pananampalataya para tumingin tayo sa mga bagay na hinaharap kahit hindi pa natin ito nahawakan, kahit sinabi pa lang sa atin, ito ay pwedeng panampalatayanan dahil ito ay galing sa salita ng Diyos na napapagkatiwalaan. At higit sa lahat, kung meron tayong kaalaman at meron tayong pananampalataya, pwede tayong mag-anticipate ng mga bagay. Pwede nating paghandaan yung mga sinabi sa atin ng kaalaman at ng pananampalataya. So that is knowledge, faith, and anticipation. All these things are blessings from the Word of God for people who listens to the Word of God. Kaya ngayong hapon, ang layunin natin ay
Ano yung knowledge na ibinibigay sa atin ng salita ng Diyos tungkol sa kamatayan? Kasi ayaw nga natin pag-usapan to, pero karamihan naman ng mga tao ay hindi nila kayang ipaliwanag ang katuturan o ang kaisipan ng kamatayan. Sa Biblia ay malayang pinag-uusapan niya. At ano ang pakinabang kung naiintindihan natin ang kaisipan ng kamatayan? Ano ang epekto sa atin noon? Yan din ay nagdadalang pagpapala sa mga taong naniniwala o nananampalataya sa salita ng Diyos. At meron din itong dalang babala, no, sa atin. Kung naniniwala tayo na hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos, ay dapat ay magdalang takot tayo sa mga kaisipan at katotohanan na sinasabi ng Biblia tungkol sa kamatayan. So, it should serve as knowledge for us or information. It should serve as hope or comfort kung tama ang pagkaalam natin sa kamatayan. And it should serve as a warning para sa ating lahat, that we might be able to anticipate and to prepare for our own experience of death. Kaya gusto nating maabot yan ngayong gabi sa pagtalakay natin ng kanyang salita. Sa Biblia ay mayaman ang salitang kamatayan. Merong 4 na kaisipan na binabanggit tungkol sa kaisipan ng kamatayan. Alam nating lahat, yung tinatawag na spiritual death. Ito yung nangyari kay Adan nung sila ay sumuway sa Panginoon, nung sinabi ng Panginoon, hindi kayo dapat kumain ng puno ng bungang pinagbabawal ko. And they ate. At sabi ng Panginoon, in the day that you eat of it, you will surely die. That's the concept of death. And we call that spiritual death. Yun ang sinasabi ng Biblia na unang kamatayan na naranasan ng ating amain na si Adan. At sinabi naman, you shall surely die. Hindi rin naman sinabing, you will immediately die. Nakita natin si Adan ay umabot pa ng 903 years old. At meron pang tao na umabot ng 969 years old. Pero Genesis chapter 5 is the list that however long these people lived on earth, they all ended in death. So yung spiritual death ay ang pagkakahiwalay ng tao sa Diyos na nagbunga ng physical death. So yun ang pangalawang kaisipan ng kamatayan sa Biblia, physical death. At sinasabi sa atin sa New Testament, sinasabi ng aklat ni Santiago, as the body apart from the spirit is dead, even so faith without works or apart from work is dead. So hindi lang binibigyan ng kaisipan ni Santiago ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ito ay inihalin tulad niya sa paghihiwalay ng kaluluwa at ng katawan. Sabi, as the spirit is separate from the body, it is a condition of death. So, ang physical death ay ang pagkahiwalay ng ating katawan at ng ating kaluluwa. We believe that we have 2 components sa ating pagkatao, the immaterial and the material part. The material part is the body and the immaterial part is our soul. Yun ang pangalawang kaisipan. At ang pangatlo, bagamat this is a positive reality, it is death to sin. Binanggit yan ni Apostol Pablo patungkol sa mga taong nagtiwala kay Kristo. Sila ay itinuturing ng patay sa kasalanan. Death no longer rules over them. No longer reign over them. Hindi na sila pinakaharian ng kasalanan, kaya ito ay tinatawag na death to sin. Kaya ang Kristiyano na naniniwala sa salita ng Diyos at sinabi ng Biblia that you have wala na kayong pakialam sa kasalanan because you are dead in sin and you are alive to God in Christ. Because when Christ died, you died with Him, and when He resurrected, you will resurrect also like Him.
Kaya, ang kaisipan nito is a positive reality for the Christian while it is in the idea of death. Because that death is death to sin. Ibig sabihin, wala nang pakialam ang kamatayan sa kasalanan sa atin. Namatay na tayo sa ating kaugnayan. Ang kailangan na lang ng Kristiyano ay mamuhay sa kanyang kaisipan na hindi na siya alipin ng kasalanan because he has died to sin. Magandang realidad yon. At maraming mga Kristiyano ang hindi nakakapamuhay sa ganyang uri ng kaisipan. Nangyayari yan sa ating pagyakap ng may pananampalataya sa sinabi ng salita ng Diyos. Nung sinabi ng salita ng Diyos na nung namatay si Kristo at kasama kayong namatay kay Kristo, ni Kristo, wala na ang paghahari ng kasalanan sa inyo. You are dead to sin. Kaya ang choice na lang natin ay mamuhay tayo ng mayroong pag-iisip na hindi tayo alipin ng kasalanan. We have died to sin. And that's a positive reality para sa atin. So there is that spiritual death, there is that physical death, there is that death to sin, and then lastly, the fourth idea that the Bible is giving us is what we call the second death. Ang ikalawang kamatayan ay tumutukoy doon sa kaparusahan ng Diyos sa mga taong walang kaugnayan sa Kanya, mga makasalanan, at ito yung tinatawag na eternal punishment. Ito ang hangganan ng mga taong pupunta sa pagdurusa ng apoy na tinutukoy ng Biblia. Ang uri ng kamatayan na to ay pang walang hanggan, hindi natin kayang maisip yon. Kaya mayroong mga kaisipan ang mga tao na they cannot accept the thought that people will eternally suffer in the second death. Kaya mayroong mga paniniwala like annihilationism, na ang kaluluwa natin ay titigil sa pag-iral. Mayroong naniniwala ng reincarnation, na magpapatuloy ang buhay natin, kaya lang in another form. Pero ang matibay na katuruan ng Biblia, death is a form of judgment, and the second death is referred to in the Bible as the final judgment of God for all sinners. So yan ang apat na information, yan ang apat na knowledge na dapat nating malaman patungkol sa sinasabi ng salita ng Diyos. Now, titingnan natin, ano ang pakailam nito sa isang mananampalataya, sa isang Kristiyano? Kasi ang isang Kristiyano ay nagkakaroon ng ibang kahulugan ang kamatayan para sa kanya. Una, ang kamatayan ay hindi na penal judgment. Hindi na ito parusa ng Diyos para sa isang mananampalataya. Pag isang mananampalataya, isang taong may kaugnayan sa Diyos ay pumanaw, hindi ito ibinibilang na parusa. Dahil ang kamatayan ni Kristo ay isang panghaliling kamatayan. It is a vicarious death. It is a substitutionary death. Ang isang mananampalataya, nung namatay si Kristo, ay binayaran na ni Kristo ang lahat ng kasalanan ng taong nagtiwala sa ginawa ni Kristo. Ang kanyang kamatayan ay isang panghalili na kamatayan. It is a substitute. Kaya, pag ang mananampalataya ay namatay, hindi ibinibilang na parusa ang kamatayan na yon para sa kanya. So, mahalaga na alam natin ito. Kaya sabi ni Pablo, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ lives in me. Ako'y napakong kasama ni Kristo. When Christ died, He became our substitute. And therefore, the life that He now lives, the Christian is one or in unity with Him. Kaya hindi tayo dapat mamatay, hindi tayo dapat matakot sa kamatayan kung meron tayong kaugnayan sa Panginoon, dahil ang kamatayan ay hindi parusa para sa mga Kristiyano. Pangalawa, ang kamatayan ay isang benepisyo. Saan ba tayo nakakita ng ganitong klaseng kaisipan
kailan pa naging benepisyo ang kamatayan? Lahat ng tao ay natatakot sa kamatayan. Bakit sinasabi ng salita ng Diyos na ang kamatayan ay benepisyo sa mga nagtiwala kay Kristo? Kasi ang kamatayan ay ang paglaya natin sa lahat ng bunga ng kasalanan. Alam natin, ang bunga ng kasalanan, aside from that we are objects of God's wrath, all miseries in life na nararanasan natin dito sa lupa ay bunga ng kasalanan. At kung sa panahon na tayo mamatay na at lumisan na tayo sa mundong ito, it is a freedom from all the effects and consequences of sin. Kaya sinabi ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Isang pakinabang. Dito lang tayo makakarinig ng ganitong statement. It must be shocking to those people who are afraid of death. But Apostle Paul is saying, to die for me is gain. Pakinabang ito para sa akin. At kung itutuloy natin yung sinasabi niya, sabi niya, for to me to live is Christ and to die is gain. If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me. Kung magpapatuloy ako, ibig sabihin lang ay mabungang pamumuhay ito sa akin, para sa akin. Yet, which I shall choose, I cannot tell. Nahihirapan siya mamili at parang ayaw niyang mamili, pero sabi niya in verse 23, I am hard-pressed between the two. My desire is to depart and to be with Christ, for that is far better. Sa isang Kristiyano, to be with Christ is far better. It is a gain, isang pakinabang. Saan ba tayo makakadinig ng ganitong paliwanag ng kamatayan? Kailan pa naging pakinabang ang mamatay? Ang lahat ng namamatayan ay tinitignan na ito'y isang kalugihan. Pero nababago ang kaisipan na yan pag naniniwala tayo sa Panginoon at naniniwala tayo sa Kanyang salita, kasi ang kamatayan ay isang pakinabang at ito ay isang bagay na higit na mabuti para sa isang may kaugnayan kay Kristo. Kaya makikita natin dito na ang kamatayan, sa pagpasok ng tao sa kamatayan, it is still a temporal state. It is still a temporary state because it is the final state before the ultimate redemption na pinangako ng Diyos sa atin. Tinatawag yung kamatayan ng isang tao bago dumating ang muling pagkabuhay. In theology, it's called the intermediate state. Pero dun sa intermediate state, disembodied yung kanyang kaluluwa. Ang kanyang kaluluwa ay nakahiwalay sa kanyang katawan. Ang pangako ng Panginoon sa paglubos niya ng ating kaligtasan, He will give us a body that is fit for eternity. A body that is fit for the heavenly dwelling. Kaya sabi ng Panginoon, I will glorify and give you a body that is imperishable. Magkakaroon kayo ng katawan. Kaya pagbalik ng Panginoon, and that will be the signal for Judgment Day, ang magkahiwalay nating katawan, yung mga naunang namatay, nakahiwalay na katawan sa kaluluwa, ay pagsasagpungin, pagsasamahin muli, at sabi ng Biblia, in the wink of an eye, there will be change. No? At sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verses 50 to 52, sabi ay, no? At that time, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor can the perishable inherit the imperishable. We shall not all sleep, but we will all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, and the dead will be raised imperishable. Kaya ba nating maunawaan yun, mga kapatid? Kaya ba nating masukat yung twinkling of an eye? Papalitan ng Panginoon ng ating katawang nabubulok ng isang katawang angkop sa langit. Hindi nga natin kayang sukatin yung
twinkling of an eye. That may be a figure of speech. Kung scientific measurement ang pag-uusapan natin, hindi natin kayang sukatin yun. Pero subukan yung kumisap ang mata nyo. Ganyan kabilis papalitan ng Panginoon ang katawan ng mga nanampalataya sa Kanya sa Kanyang pagbabalik. What a promise! What a promise! And this is an object of our faith. Now, yan ang comfort natin. Yan ang comfort ng salita ng Diyos. Yan ang sinasabi sa atin na pwede nating hawakan ng may pananampalataya. Bagamat alam natin, hindi natin may tatanggi na nakakatakot ang kamatayan kahit na tayo mga mananampalataya. Ito ang sinasabi ng Diyos, and we can take hope, we can take comfort, and we should believe what the Lord in His Word is telling us. Ang pangatlo at ang huli, hindi lamang malaman natin yung knowledge, malaman natin what knowledge brings about hope for us who know the Lord Jesus Christ. It brings about comfort. Pangatlo, pwede nating ma-anticipate ang mga bagay na to kasi meron na tayong kaalaman. Pag meron tayong dadating na bisita, naghahanda tayo. We anticipate kung anong oras siya dadating, pwede nating ma-schedule. Pag may darating na super typhoon, binabantayan natin kung saan unang tatama na landmass. Merong exact projection, merong exact trajectory. Pinaghahandaan natin kasi siguradong darating. Ganun din yung kamatayan. No? Kailangan nating paghandaan. We should be prepared for death. And we are not thinking of someone's death. We are thinking of our own demise or demise. Pag tayo naman ang nakaratay dito o malapit na tayo sa panahon na tayo ay lilisan na sa mundong ito. So, tatlong bagay, Death is a divine appointment. Anong ibig sabihin po nun? Hindi po ito katulad ng appointment sa doktor na may schedule. Ang ibig sabihin ng appointment dito, ang Panginoon ang nagtatakda ng ating kamatayan. It is God's decision kung kailan niya kukunin yung buhay natin. Kaya nga sabi ni Sister Mika, nung binalita niya sa akin, Raj we are losing Raj, but the Lord give it, the Lord take it away. Wala tayong karapatan. Ang Panginoon ang may karapatan sa buhay natin. And therefore, it is His divine appointment that we should be wary of. Merong panahon, sabi ng Biblia sa atin, Hebrews 9:27, it is appointed for man once to die, and after that comes judgment. So, anong mahalagang makita natin dito? Sinasabi rin ng Biblia, there is a time for everything. Ang bagyo, mayroong satellite map. Ang kaibigan na dadalaw sa atin, mayroong cellphone. Alam natin kung kailan sila darating. Ang problema sa kamatayan, hindi natin kayang i-predict kahit na sinabi, this is divine appointment. So, meaning, kung hindi natin kayang i-predict ang kamatayan, how urgent should we prepare? Kung alam natin yung super typhoon ay parating at may oras kung saan tatama, naghahanda tayong mabuti. Urgent yun. Pero kung hindi natin alam kung kailan darating, mas urgent yun. Mas mahalagang paghandaan natin yun. Dahil hindi natin alam kung kailan tatama o kailan darating. No? Kaya, doon ay pinapakita sa atin yung urgency ng paghahanda in preparing for our own death. It is very urgent. Kaya ito ang mensahe ng remembrance and the way we honor Raj tonight. He is blessing us with the knowledge that we should be prepared for our own death. At hindi ko ito mensahe, ito yung mensahe ng salita ng Diyos. I'm but relaying the warning of how urgent we should prepare ourselves for the coming of death, because this is a divine appointment. At pangalawa, death is rooted in the penalty of sin. Kung ito ay nauugat doon sa
unang kasalanan ni Adan na sinabi, sin came into the world through one man, Adam, and death spread to all men because all sinned. Kung doon pala nauugat, kaya lahat ng tao ay namamatay, ibig sabihin, meron itong inclusivity. Inclusivity. Kasali tayong lahat. Inclusivity. Hindi lamang urgency, inclusivity. Ibig sabihin, walang exempted dito. Lahat tayo kailangan maghanda. Lahat tayo merong dapat sense of urgency. Lahat tayo kasali rito. If you are the son of Adam, included ka rito. Kaya hindi ka titingin sa katabi mo, sabi mo, handa ka na bang mamatay? Hindi. Tatanungin mo yung sarili mong puso, handa na ba ako? At kailangan merong paghahanda. No? If death is a penalty for sin. Ang magandang balita, mga kaibigan at mga kapatid, there is one solution for death, and that is the Lord Jesus Christ. Sino mang nanampalataya sa Panginoong Kristo, sino mang nagsisi ng kanyang mga kasalanan, ang kamatayan ng Panginoong Kristo ay mapapasa kanya. Ang bunga ng lahat ng benepisyo ng kamatayang ito ay mapapasa kanya. Ito lang ang tanging paraan para makatakas tayo sa bunga ng sarili nating mga kasalanan. May kasalanan tayo through Adam, that sins were imputed upon us. The sin of Adam, singular sin, and that sin corrupted our nature. And because we have a corrupted nature, we have our own personal sins. May letter S. The sin of Adam imputed upon us, producing our native corruption and subsequently our own personal sins. May S. Isipin ninyo mga kaibigan at mga kapatid, ganun karaming kasalanan na kaya ang nagawa natin simula nung nagkamuwang tayo. When we became aware of the standard of what is right and what is wrong. When our consciences begin to remind us that we are violating a certain law. But even before we are born into this world, we are sinners by virtue of our identity with Adam. So how are you going to escape death and the penalty of death? The only solution is Jesus Christ. Ang maliligtas lang sa kamatayan. At ang tawag naman natin dito ay exclusivity. Exclusive. Yung nagtiwala lang kay Kristo. Kasi si Kristo lang ang pananggalang sa galit ng Diyos sa kasalanan. Siya lang ang tumugong sa kamatayan na nabuhay na maguli. Siya ang nagbayad ng kasalanan ng mga tao. At ang sino mang manampalataya, sabi ng Biblia, ay maliligtas. Ay kaya yan ang panawagan ng Biblia sa atin. Sabi, believe the Lord Jesus Christ and you will be saved. Napakasimpleng pahayag nito. Hindi po kayo kailangang maging scientist para maintindihan nyo to. Ang kailangan ay manampalataya sa ginawa ni Kristo. Malapit na ang Disyembre, ilang araw na lang, magsisikip na ang mga karsada natin. Ang mga tao ay magiging abala dahil sa Pasko. Isang Pasko na hindi man lang binabanggit si Kristo. Pag-ibig, pagmamahalan, pagbibigayan, wala si Kristo. Ang mensahe ng Pasko ay pinadala ng Diyos ang kanyang tanging anak para magligtas sa kasalanan. Well, in Christmas, Christ is absent. That's the irony of our country. Baka kayo'y mamamasko at meron kayong Christmas tree sa bahay, pero ignorante kayo kung sino ang Panginoon is the only solution for sin. He is the one who conquered death. Anyone who trusts in Him will be saved. Huwag niyong palalampasin ang kaisipan na ito, dahil ito'y regalo ni Rod sa atin ngayong gabi para mapaalalahanan tayong lahat. Isang araw, haharap tayo sa realidad ng kamatayan. And only Jesus Christ
can save you from the penalty of sin, from death itself. Yan ang eksklusibong pahayag ng Biblia sa atin. The possibility to escape death is only possible if you will turn to the only solution to death, and that's no other than the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, as we conclude, as we mourn for our beloved Raj today or tonight, we are called to lay this truth to heart. Ilagay natin sa puso natin ito. We are called to look away from speculation. Huwag natin gawing batayan ng haka-haka sa buhay natin. Hindi yan maayos na pundasyon. We are called to embrace the knowledge and assurance offered in God's Word. We are urged to prepare today for the divine appointment we all share. And that's the divine appointment of God about death. Our preparation must be rooted in Christ. Dapat itong nakatungtong, ito'y nakabatay, ito'y nakasalig kay Kristo lamang, who alone offers the solution to death. Kaya, let me conclude by reminding you of the life of Raj na pinahiram sa atin ng 17 taon, 18 taon. Ang aking anak na pangalawa ay nasabihan din kami ng doktor na hanggang 17 taon lang yung mga ganyang problema. Yung aking pong pangalawang anak ay mayroong thalassemia. No? At sabi, yung mga ganyan, hindi tumatagal ng 17 years old yan. And the most important thing is, Raj heard the gospel. Hindi natin kaya makita ang puso niya. But we can trust that God is merciful. Narinig niya ang ebanghelyo, narinig niya ang tanging solusyon sa kasalanan, narinig niya kung paano pwedeng merong panangga sa galit ng Diyos at sa kamatayan sa pamamagitan ng mga taong nagmalasakit at nagdala ng ebanghelyo sa kanyang pandinig, kahit na wala silang magagawa sa pagbubukas ng puso ng batang ito. Ngunit ito rin ang panawagan sa inyo ngayong gabi. Maaring narinig nyo ang ebanghelyo sa iba't ibang pagkakataon, pero hindi kayo tumutugon. Walang makapagsasabi sapagkat wala namang nakakita ng puso natin. Pero pag tinanggihan natin ang maliwanag na pahayag ng Biblia at ang kanyang matapat na pag-aalok ng kaligtasan, wala tayong ibang masisisi kundi ang ating sarili. What a horrible situation when you will face death and the only one whom you can blame is yourself. Kaya dapat tayo magpasalamat sa salita ng Diyos na ang tagpong ito ay pwedeng maging pagpapala sa atin sa gitna ng isang malumbay, isang kalumbayan, isang malungkot na tagpo sa buhay ng sambahayan na mga sepal. Ito pa rin ay pwedeng maging pagpapala sa atin. Kaya panawagan, kung meron akong kinakausap, merong ikinikilos ang banal na spirito, hindi ko ito mensahe. Nagiging matapat lang ako sa sinasabi ng salita ng Diyos. Makinig ka, kaibigan. Lumapit ka kay Kristo. Manampalataya ka sa Kanya. Magsisi ka ng iyong kasalanan. At ikaw ay maliligtas. Kaya, maiiba ka sa maraming mga tao sapagkat nadinig mo ang babala ng Panginoong Diyos. Ang malungkot sa karamihan, marahil nasa simbahan, nakakarinig ng pangangaral, pero patuloy itong binabaliwala. Makikita natin dito ang ganap nating pagdepende sa biyaya ng Diyos, na maging yung mga bagay na kailangan nating gawin para sa ating sarili ay hindi natin magawa. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos
na kung saan ang tanging pag-asa lang natin ay mahabag ang Diyos sa atin. Kaya ang tunay na larawan ay nais kong ipinta sa inyong kaisipan bago ako magtapos. Hindi naghihintay ang Diyos para pagbigyan natin siya sa kanyang pag-aalok. Tayo ang nasa maling katayuan. Tayo ang nanlilimos ng habag. At kailangan mo ito. Kailangan mo ito. Kailangan mo ng Ebanghelyo. Kailangan mo si Kristo. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon. Hindi namin kayang damahin ang sakit na dala ng kamatayan. Maging sa aming pakikiramay, gaanong kalayo man kami nang galing. Hindi namin kayang makita ang karnasan at pumasok sa puso ng mga magulang ni Raj. Pero ang iyong salita, Panginoon, ay maliwanag at maaari kaming makaunawa. Ano ang katuturan ng kamatayan? Ano ang dalang benepisyo nito sa isang nagtiwala sa iyo? Anong uring paghahanda ang kailangan namin gawin para sa sarili namin? Tulungan mo kami, Panginoon. Lalo na ang walang kaugnayan kay Kristo. Nawa ang tagpong ito ang pumukaw sa Kanya upang manlimos siya ng habag sa iyong harapan. At maunawaan niya, anumang oras ay pwede siyang lumusot sa walang hanggan. And the last moment for all moral opportunities is that when we are still alive and when we can think and we can decide, hindi sa panahon pagkatapos ng kamatayan. Kaya Panginoon, ikilos mo ang iyong spirito. Kung meron kayong tinatawag sa aming pagpupulong ngayong gabi, nawa ang biyaya ng Ebanghelyo ay mapasa Kanya at kami naman ay magkaroon ng kaaliwan mula sa iyong mga salita. Purihin ka sa gabing ito. Ikaw ang dinadakila namin. Ikaw ang sinasamba namin. Ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay kasamang buhay namin. Kaya binabalik namin sa iyo ang lahat ng pagpupuri ng buong pagpapakumbaba. Gaano mang kasakit ang tagpo nito sa aming mga buhay. Sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. When I feel my faith will fail, Christ will hold me fast. When the tempter will prevail, He will hold me fast. I could never keep my hope through life's fearful path, for my love is soft and cold. He must hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Those he saves are his delight. Christ will hold me fast. Precious in his holy sight, he will hold me fast. He will not let my soul be lost. His promises shall last. Bought by him at such a cost, he will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast.
For my Savior loves me so, He will hold me fast. For my life He bled and died, Christ will hold me fast. Justice has been satisfied, He will hold me fast. Raised with Him to endless life, He will hold me fast. Till our faith is turned to sight, when He comes at last. He will hold me fast, He will hold me fast, for my Savior loves me so. He will hold me fast, He will hold me fast, Christ will hold me fast, for my Savior loves me so. He will